Sa Mindanao pa rin, tiniyak naman ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa pagkakaloob ng education assistance sa mga legal beneficiaries ng mga nasawing sundalo sa pakikipaglaban sa mga bandidong Abu Sayyaf sa Basilan. Tiniyak ni AFP-PIO Chief Harold Cabunok ang commitment ng AFP na walang mga sundalo ang mamumulube, partikular ang mga naiwang mahal sa buhay. May karagdagang ulat ang aming kasama si Wayway Makalma. Buong araw naghintay ang pamilya Corpus sa kanilang anak. Sa kanilang paghihintay ay pilit nilang inaalala ang mga maliligayang araw kapiling ang kanilang anak na si 2nd Lieutenant June Corpus. Pilit na pinipigilan lumuha ang mag-asawang Corpus sa harap ng tao ng aming kausapin. Pero nang lumapag ang C-130 cargo plane, biglang bumuhos na ang emosyon ni Mang Crescencio, lalo na ang ina na si Elizabeth Corpus. Dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa din nila tanggap na nawala ng maaga ang kanilang mabait na anak. Anya, ilang buwan pa lamang siya sa serbisyo at marami pa siyang nais gawin sa buhay, pero natuldukan na kaagad ang kanyang kapalaran. Sinariwa naman ni Mang Crescencio ang huling usap nilang mag-ama. Araw ng Linggo, 6:30 ang huling araw na narinig nila ang boses ng kanilang ika-4 na anak na si June. Kwento niya, pareho silang mag-ama na nagkakape kasama ang kanyang asawa nung araw bago siya namatay. Sa Facebook nalaman ni Mang Crescencio ang masamang balita na may mabasa siyang nakikiramay sa kanilang pamilya. Pero hindi siya kaagad naniwala at ilang beses niyang tinawagan sa telepono ang kanyang anak. At nang hindi ito sumasagot, dito na siya nakakutob na may masamang nangyari sa kanyang anak na si June. Nagre-ring yung cellphone niya, mga ilang beses, pero wala nang sumasagot. Doon kinabahan na kami ng asawa. Tapos punta ko sa mga kapatid niya, tignan niyo yung Facebook, yung kapatid niyo, ako, tignan na. Bakit ka na itong pumapasok, sabi nila? Puro condolence, mga kamista niya, nagko-condolence na. Yun, tatarang-tarang na. Punta na ka dun sa bayaw ko na dahil sa internet niya, doon. Nag-internet kami sa mga channel naman. Eh, nakita namin na 6 patay sa Basilan. Isang opisyal. Doon kinabahan na kami. Wala, hindi ko pa masabi kung paano ko tanggapin na wala na si John. Wala na yung palagi kong hinihintay na magbakasyon. Wala, hindi ba tanggap talaga na mahirap. Wala sir, mahirap tanggapin talaga. Kahit sino man siguro sa atin dito, mahirap tanggapin talaga pangyayaring ganyan. Para naman kay Aling Elizabeth, marami siyang hindi makakalimutan na madalas gawin ng kanyang anak. Kaya naman bilang ina ay hirap na hirap siyang matanggap ang pagpanaw ng kanyang anak. Proud at the same time kasi ma'am, naghihinayang rin kasi fresh graduate yung anak ko, hindi pa niya na yung buhay bibig pagkabinata niya. Kaya lang sana nabigyan pa ng konting panahon para lang naman magugol niya yung pagka binata niya kasi walang girlfriend eh. Walang girlfriend talaga yung anak ko. Bilang ama ng Philippine Army, malaki ang nawawala sa kanila kapag may mga sundalong nasasawi ng maaga. Kaya naman lubos na nakikiramay ang ama ng Philippine Army sa pamilya. Taimtim na Heroes Honor ang iginawad kay 2nd Lieutenant June Corpus. Dito, nagbigay pugay si Lieutenant General Hernando Iriberi kasama ang iba pang matataas na opisyal ng Philippine Army. Pero siniguro ni General Iriberi na bibigyan nila ng financial assistance ang pamilya. Iniabot niya ang inisyal na tulong na aabot sa higit 4,000 piso. Bukod pa ito sa scholarship na ibibigay sa kanilang 3 anak at 250 pesos naman na magmumula sa Office of the President.
Maging ang mga kaklase ni June sa PMA ay nakiramay at inalala ang nasawing sundalo. Malungkot kami kasi lalo na dun sa classmate namin kasi alam ko may pangarap din siya katulad namin, and alam ko, kilala ko kasi si June Corpus Nakasama ko siya nung second class kami sa golf company, and yung pangarap niya is mataas din, matulungan din yung family, and gusto niya din talaga mag-scout ranger. Ayun nga, ngayon nakapila pa lang siya mag-scout ranger. Tapos hindi niya pa nakuha yung dream niya. Malungkot kami, pero as a class, syempre united kami sa anumang mangyayari sa amin. Isang araw lang mananatili sa libingan ng mga bayani ang mga labi ni Corpus at dadalhin na sa Boknotan, La Union, ang hometown ng pamilya. Ang iba pang sundalong nasawi ay nadala na sa kanilang probinsya at ginawaran din ng military honors. Linggo ng umaga nang sinalakay ng Abu Sayyaf ang militar habang sila'y nagbibigay seguridad sa barangay Libog, Sumisip, Basilan, at nasawi ang 6 na sundalo at 1 ang sugatan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.